The views and opinions expressed by the host and guests in this program do not necessarily reflect those of the company or its management. Viewer discretion is advised. Dahil mahalaga ang iyong boto, kaantabay mo ang RW 95.1 FM, CLTV 36 at Commission on Elections sa pagkilala sa mga nagnanais magsilbi sa ating bayan. Abangan at tutukan ang paglalahad. Lunes, Martes, Huwebes at Biyernes, alas 4 hanggang alas 5 ng hapon. Mapapakinggan sa RW 95.1 FM at sa bayang mapapanood live sa CLTV 36. Masusubaybayan din sa Facebook page ng Sunstar Pampanga, CLTV 36 at RW 95.1 FM. Ang paglalahad 2025. Oras sa Pilipinas, 2 minuto makalipas ang alas 4 ng hapon. Isang magandang hapon Central Luzon, Pilipinas at buong mundo. Kamusta po kayong lahat? It's the 4th of April, 2025. Thank God it's Friday. Muli po tayo magsasama-sama sa loob ng isang oras kung saan pag-uusapan natin ang mga impormasyong kinakailangan ngayong paparating na eleksyon. At syempre, mga impormasyon na dapat ninyong tutukan. Kasama niyo pa rin kami sa pagsuri sa mga kandidatong humahabol at humihingi sa ating boto dahil 38 days na lamang po at Mayo at 12 na. Ito po si Alex Zambrano at ito ang Paglalahad 2025. Boto mo, kinabukasan mo. Hatid sa inyo ng RW 95.1 FM. Kaantabay ang Commission on Elections. Ang inyong programa ay sabayang mapapanood live sa CLTV 36 at masusubaybayan din sa Facebook page ng Sunstar Pampanga, CLTV 36 at RW 95.1 FM. Ngayong hapon, sasamahan po tayo ng isa sa mga main host ng programa. Walang iba, Justin Dizan, Head of CLTV 36 News. Good afternoon, Justin. Good afternoon, DJ Alex. At hello rin po sa lahat ng mga nakikinig at sumusubaybay sa ating programang Ang Paglalahad 2025 dito ho sa RW 95.1. At mapapanood din ho ito sa CLTV 36. Ako po si Justin Dizon at habang abala yung atin hong mga kandidato sa paghahanda sa kampanya, tayo naman po ay magiging kaantabay ninyo sa mga mas malalim hong pagkilala sa kanila at kung sino nga ba sila, ano nga ba yung kanilang mga plano at plataforma para ho sa ating bayan at bakit sila po yung karapat-dapat na iluklok sa darating pong May 12 elections. Samahan nyo kami dito sa RW hanggang alas 5 po ng hapon. Yes, and maaari rin po kayo mag-text sa aming Smartline 0919-264-4439 kung kayo ay may mga katanungan patungkol sa ating bisita ngayong hapon. We're also broadcasting live on our Facebook page, kaya pwede rin kayong mag-comment at doon. At bago po natin ipakilala ang ating panauhin ngayong hapon, narito muna ang mga balita sa oras na ito. Ang Paglalahad sa RW 95.1 FM. Bam Aquino, number 1 choice ng MCC students para senador. Nanguna si senatorial candidate Bam Aquino sa isinagawang senatorial preference survey ng Mabalacat City College Commission on Student Elections and Appointments o MCC-Com Select A sa kanilang mga estudyante. Nakakuha si Aquino ng 89.58% ng total votes. Sinundan siya ni Kiko Pangilinan 88.89%, Heidi Mendoza 79.86%, Luke Espiritu 71.63% at Kali Yodi de Guzman 54.86%. Pasok din sa naturang survey ang independent candidate na si Roberto Balion na nakakuha ng 25% of total votes. Samantala, iginiit naman ng MCC-Com Select A na tanging sa mga mag-aaral lamang ng nasabing kolehiyo isinagawa ang survey at hindi kabilang ang mga teaching and non-teaching staff. Dagdag pa, hindi raw nito layunin na mag-promote ng pagiging bias. Sa halip, ito ay para hikayatin ang mga estudyante na makilahok sa iba't ibang socio-political discussions. Sa iba hong balita, itong COMELEC San Fernando Office ililipat na ho sa Heroes Hall. Abiso ho sa publiko mga kababayan, ililipat na ho ang opisina ng City Election Officer ng San Fernando, Pampanga. Mula po sa City Hall, matatagpuan na ito sa yung office nito sa ground floor po ng Heroes Hall. Barangay San Juan, yun pong Mini Convention Center Extension. Katabi po nito yung Health Emergency Management Staff Office at yung opisina ho ng Sangguniang Panlungsod. Bukas po ang bagong opisina ng COMELEC San Fernando
Lunes hanggang Sabado, 8 a.m. hanggang 5 p.m. Para ho sa karagdagang impormasyon, pwede ho kayong bumisita sa kanilang Facebook page, Comelec San Fernando. Samantala, PDP laban naghain ng petisyon laban sa internet voting. COMELEC handang harapin ang kaso. Nakahanda ang COMELEC na harapin ang petisyon sa Korte Suprema na kumakwestiyon sa legalidad ng internet voting para sa halalan sa May 12. Inihain ng Partido Demokratiko Pilipino Laban ng Bayan o PDP Laban ang naturang petisyon dahil labag umano sa batas ang paggamit ng digital ballots. Handa namang sagutin ni COMELEC Chairperson George Garcia ang mga kasong isinampal laban sa kanila. Gayunpaman, itutuloy pa rin daw nila ang internet voting sa 77 posts sa ibang bansa. Depensa ni Garcia, pinapayagan ng Republic Act 10590 o Overseas Voting Act ang COMELEC na sumubok ng ibang paraan ng pagboto. Sa kasalukuyan, nasa 19,000 overseas Filipino na ang rehistrado sa sistema ng COMELEC. Tiniyak rin ng komisyon na hindi naaantala ang operasyon nila sa paghahanda sa internet voting. Sa iba namang balita, Pasig City aspiring Congressman Christian Sia humingi po ng tawad dahil sa kanyang siping joke. Humingi po ngayon ng paumanhin si Pasig City Congressional Candidate Christian Ian Sia sa lahat po ng mga na-offend sa kanyang siping joke na binitawan ho sa kanilang campaign sa syudad ho nitong Webes, April 3. Patungkol ho ito sa mga single mothers. Ayon ho kay Sia, hindi niya umano intensyon na bastusin ang mga kababaihan. Ito raw ay isang paraan niya lamang upang kuhanin ang atensyon ng mga dumalo sa kanila hong rally. Bukod ho dito, sinabi niya rin na dapat ding sisihin yung uploader ng video dahil hindi raw nito ipinakita ang kabuang pangyayari. Gayunpaman, aminado siya na may mga nasaktan ho sa kanyang sinabing biro kaya humingi siya ng taus-pusong dispensa para ho rito. Kaugnay nito, naglabas naman ng show cause order ang COMELEC laban kay Sia na ayon ho sa komisyon, posibleng paglabag sa Anti-Discrimination and Fair Campaign Guidelines para ho sa 2025 midterm elections. At assistance program sa City of San Fernando, Pampanga, pansamantalang ititigil alinsunod sa COMELEC resolutions. Pansamantalang itinigil ng City of San Fernando o CSFP ang ilang programa at serbisyo bilang pagsunod sa mga alituntunin ng COMELEC kaugnay ng nalalapit na halalan. Ayon kay Mayor Vilma Balya Calwag, alinsunod ito sa COMELEC resolutions number 10999, 11060, 11086 at 11104 na nag-uutos ng suspensyon ng ilang health at social welfare related services sa panahon ng election period. Kabilang sa mga pansamantalang itinigil na programa, ang assistance program kagaya ng financial, hospital, medical at burial assistance, gayon din ang medical missions. Humihingi si Calwag ng pangunawa at pasensya mula sa mga Fernandino sa pansamantalang pagtigil ng mga serbisyong ito. Tiniyak naman ng lokal na pamahalaan ang kanilang patuloy na pakikiisa sa mga patakaran ng COMELEC upang matiyak ang maayos at patas na halalan. At yan po ang mga balita sa oras na ito. Abangan ang iba pang balita mamaya sa CLTV News. Sa ating pagbabalik, ating makakasama sa studio ang second nominee ng Magbubukid Party List, Mr. Remy Albano. Ano nga ba ang mga programang kanilang ilalatag para sa ikabubuti ng sektor ng agrikultura tungo sa mas maunlad na kabuhayan at kinabukasan ng bawat magsasakang Pilipino? Abangan natin lahat ng yan mamaya sa pagbabalik ng Ang Paglalahad 2025. Boto mo, kinabukasan mo. Philippine Standard Time, 10 minutes after 4 o'clock. Ang Paglalahad sa RW 95.1 FM. Magandang araw, Central Luzon. Alam niyo ba ang mga dapat dalhin sa voting precinct sa araw ng botohan? Una, hindi na kailangang magdala ng ballpen dahil mayroon lang ipoprovide ang COMELEC. Ikalawa, huwag magdadala ng kahit anong campaign material sa loob ng voting precinct. Ikatlo, maaaring magdala ng kodigo o listahan ng mga iboboto, ngunit siguraduhin ito ay nakasulat sa malinis na papel. Pang-apat, siguraduhin hindi ka nakapagdala ng sample ballot sa loob ng voting area. At panghuli, huwag kakalimutan ang inyong voter's ID o ng valid ID.
Ako po si DJ Tyra Mendoza Vitog. Samahan niyo ang pinagsalib na puwersa ng RW 95.1 FM at CLTV 36 sa Ang Paglalahad 2025 upang mas pag-usapan at unawain ang mga mahahalagang issue ng halalan. Dahil boto mo, kinabukasan mo. Ang Paglalahad 2025, Lunes, Martes, Huwebes at Biyernes, alas 4 hanggang alas 5 ng hapon. Live sa RW 95.1 FM at CLTV 36. Sabayang mapapanood sa Signal Channel 115, sa FB pages ng RW 95.1 FM, CLTV 36, Sunstar Pampanga, at sa website at YouTube channel ng CLTV 36. Philippine Standard Time, 13 minutes past 4 o'clock. Nagbabalik pong inyong programa ang Paglalahad 2025. Boto mo, kinabukasan mo. Kasama pa rin si Justin Disa ng CLTV 36. Yes, gaya ho ng binabanggit natin kanina, no, exciting ho itong ating programa dahil patuloy ho tayong magsusuri ng mga kandidato. Ano? At ngayon pong hapon, napaka-importante nitong episode natin at makakasama ho natin ang kasalukuyang vice-gobernador ng lalawigan ho ng Apayao na siya rin ho nagsisilbi ngayong second nominee ng Magbubukid Party List. Sa kanya hong karanasan sa serbisyo publiko, layunin ho niyang isulong itong adhikain ng mga sektor ng agrikultura sa pambansang antas. Bitbit ho ang kanyang malalim na karanasan at dedikasyon sa pagsusulong ng mga karapatan at kapakanan ng mga magsasaka. Handa ho siyang maging tinig ng pagbabago. Live ho dito sa studio. Bumiyahe pa po mula Norte. Welcome ho natin sa ating programa Vice Governor Remy Albano. Okay, yes, magandang hapon po sa ating lahat, lalong-lalo na sa ating mga viewers ngayon sa araw na ito at nandito ang inyong lingkod upang sa ganun ay makapagbigay informasyon sa aming layunin bilang nagilahok sa halalan 2025 under the party list system. Yes, Justin, bumiyahe pa. Etong bisita natin mula Benguet. Imagine, bumaba pa siya dito para lang makasama tayo sa ating programa. Kamusta pong inyong biyahe? Ay, awa ng Diyos, ma'am, ay enjoyable naman. Dahil nga sa sabik na sabik rin ako na makarating rito at hindi masasayang ang aking oras. Vice Governor, kamusta po yung estado ng pangangampanya natin? Ay awa ng Diyos, madam, ay may 44 na kaming sites na natapos sa buong bansa. Dahil sa kasalukuyan ay iniikot namin lahat ang ating mga probinsya at abutin lang ang ating mga member ng Irrigator Association na sila po ang nagmamayari itong Magbubukid Party List. Opo. Vice, ito, no, siyempre alam naman natin you're coming from local office at ang kampanya sa lokal limitado sa probinsya ninyo. Pero ho ngayon paguran dahil national itong gusto nyong pasukan no, yung sa pambansang antas. Ano ho yung mga challenges? Ano ho yung mga adjustments na ginagawa ho ng inyong kampo at kayo po mismo? Ay, dahil nga sa serbisyo ang iniisip ko, sir, kasi gusto kong may pamahagi sa lahat ng aking mga farmers sa buong bansa yung aking knowledge on how to improve the agricultural sector in our country. Na kung saan ay ako po kasi ay galing ako, nagtrabaho rin ako ng National Irrigation Administration at saka sa Department of Agriculture at doon ko na tuklasan na kung saan kung walang pagkakaisa ng mga farmer sa buong bansa ay
hanggang hindi sila aangat ang kanilang buhay. Vice Governor, bago po lumalim yung usapan natin, alamin muna natin, saan po ba yung hometown ninyo? Ay, ang aking hometown ay Dagupan, Luna, Apayao. Okay. So, A part of Cordillera. Oh, yan, oh. A part of Cordillera Administrative Region. Pag nakakarating tayo dyan, DJ Alex, no, tuwing namamasyal sa norte, madalas puntahan, Baguio, ganyan. Pero yung pong Apayao, ako personally, hindi pa ho ako nakakarating. Doon lang sa tabi ng, adjacent lang ng province of Cagayan. Opo. So paano ho nyo ilalarawan, pakilarawan ho sa amin at sa ating mga manonood, paano ba yung pamumuhay ng ating mga kababayan doon po? Ay, actually, our province was part of Kalinga Apayao before. But last year 1995, nagkaroon ng hiwalayan ang Kalinga at saka Apayao. Kaya nagiging dalawang probinsya na yan. At yung Apayao ay nagkaroon siya ng 7 municipalities lamang, 7 municipalities. That includes dalawang level kasi yan. May Upper Apayao at saka meron Lower Apayao. Yes. Yung Upper Apayao, it composed the municipalities of Calanasan, Cabugao, and Coner. Then sa Lower Apayao, lowland na yon. Lower ay it composed Luna, municipalities of Luna, Floro, Pudtul, and Santa Marcela. And as of now, we have only 119,000 total population. And our province is considered as the last frontier of the north because we have still 286,000 hectares of forest, virgin forest. Yan, napakaganda. Dapat palang mapuntahan natin, yes. At saka nakakasurvive pa rin yung ating Philippine Eagle doon. Ayan. Nakakatuwa, no? Alam lahat ng details na ito. Vice, bago po ba kayo na iluklok na Vice Governor, ano po yung mga positions na hinawakan ninyo prior to that? Yes, I started after my graduation from college because I'm an agricultural engineer. Nagtrabaho ko sa National Irrigation Administration. Then, lumipat ako ng Department of Agriculture. Then, pagkatapos niyan, ay pumasok na ako sa politika. And I started the municipal councilor. Awa ng Diyos, natapos ko ang 9 years doon sa bilang councilor. Then umakyat ako ng provincial board. Awa ng Diyos uli, natapos ko rin ng 9 years doon. At pagkatapos ng board member, umakyat ako ng vice governor. At sa awa ng Diyos, ito na ang aking huling termino bilang vice governor. So, hindi na po kayo bago Hindi sa na bago. politics? Magto 27 years na. Okay, so let's talk about the party list you belong to. Bakit po ninyo pinili na maging bahagi ng magbubukid party list? Ay, kasi itong party list na ito ay gawa ng Irrigators Association. At ako po kasi ay nung nagtrabaho ako ng National Irrigation Administration, ang trabaho ko ay itong nag-organize ng mga Irrigators Association. At nung lumipat ako ng agriculture, doon ko nga nakita na walang silbi ang Irrigators Association kung sa primary level lamang, sa farm level, sa farm level. Kaya nung papasok na ako sa politika, naisipan ko na i-federate ang Irrigators Association into a national level. Okay. Lapit po. Into a national level. Kaya ang ginawa ko, iminungkahi ko doon sa aming mga kasama na kailangan dapat i-federate natin ito upang sa ganun ay magkaroon tayo ng boses na madaling maipaabot ang ating hangarin sa kinaukulan. Dahil kung manatili tayo dito lang sa farm level, ay mahirapan tayong makaakyat sa taas kako. Kaya, noong 1997, iminungkahi ko na ma-federate lahat ng Irrigators Association sa buong bansa. At ang bilang ng Irrigators Association noon ay more than 8,000 Irrigators Association nationwide. So, inumpisahan namin na federate lahat ng mga primary IAs in one province. Then we call it that a Provincial Federation of Irrigators Association. So, nakabuo kami ng 91 Provincial Federation of Irrigators Association. 91 dahil
there are only 81 Opo. provinces nationwide. But yung dalawang malaking system kasi, irrigation system, like the Upper Pantabangan River Integrated Irrigation UPRIS, System, ano, UPRIS, Oo. at saka yung Magat River Integrated Irrigation System, yung isang division lang nila kasi katumbas na ng isang probinsya. Kaya itinuring namin na bawat division sa kanila ay isang probinsya. Kaya yung Maris, yung Magat River, meron siyang 4 na division. Yung UPRIS, yung Upper Pantabangan, meron siyang 6 na division. Kaya there are 10 Oo. divisions. So, yung 81 provinces plus 10 divisions, so that is 91 Provincial Federation of Irrigators Association. Then, yung 91, mahirap uli na mag-convene yan, mag-meeting yan nationwide. Oo. Kasi 91 dahil yung 91 na presidente ay mahirapan sila pumunta doon sa venue ng aming meeting dahil nga ang ginagastos namin dito galing mismo sa aming bulsa. Self service nga yung aming kaya pinidirect din uli namin into a regional level. So yung 91 Provincial Federation of Irrigator Association, we federate it into Regional Confederation of Irrigator Association na. Confederation, sabi namin, dahil there are 2 categories of irrigation system sa ating bansa. We have this communal irrigation system at saka national irrigation system. So, kaya tinawag na namin ng confederation. So, we have federated 17 Regional Confederation of Irrigators Association. There are only 15 regions in our country. So, Kasama yung dalawa. kasama na yung dalawa, yung Magat River at saka yung Upper Pantabangan. Kaya, nagiging 17. So, there are 17 Regional Confederation of Irrigators Association. Yung Regional Confederation na, sila na po ang na bumubuo ng National Confederation of Irrigators Association. Okay. Na kung saan, yung president, yung representative ng Irrigators Association nationwide ay yung presidente ng National Confederation. Kaya naipaabot na namin, sandali lang namin maipaabot yung aming hangarin sa baba. Ganon. DJ Alex, habang nagkukwento si Vice, hindi ko maiwasang isipin na alam niya yung ginagawa niya. Kasi yung datos niya, pero ito Vice, kwentuhan niyo muna kami bago tayo pumunta sa mga programa at plataforma. Ano ho ba yung nagtulak sa inyo para una maging magsasaka, pumasok ho dyan sa sektor ng agrikultura, at ano ho yung nagtulak din sa inyo na pumasok ho sa politika? Ay, actually, galing kasi ako ng pamilya ng farmer kasi. Farmer lamang ang aming pamilya. At kasi hindi po Farmer ang aming pamilya. Tatanggalin natin yun lang. Narinig ko yun. Farmer. At nung kami po ay anim kami magkakapatid. Yes. Dahil ngayon ang naipamulat sa amin na trabaho yung magbukid, kailangan makapag-aral tayo. Kaya kami po, mga kakapatid, we have only 2 hectares na binubukid noon ang aming pamilya. At noon, naisip namin na kung manatili kami lang doon, hindi kami mag-aral, doon na lang kami maluluklok. Pero naipamulat sa akin bilang isang ewan ko lang. Kasi ang gusto ko, dapat makatulong ako sa kapwa ko tao. At naisip ko na yung pagbubukid pala ay makakatulong ka kahit papaano sa iyong kapwa-tao. Dahil ikaw nga mismo ang mag-produce ng pagkain eh. Mahalaga po ang tungkulin ng mga magbubukid. Yes, kaya pumunta ako ng Maynila upang gusto makapag-aral. Awa ng Diyos, nakapasok ako sa United Laboratories Incorporated bilang factory worker at doon na ako nakakapag-aral. So nag-working student ho kayo, Nag-working Vice? students ako. Magtrabaho ako mula alas 6 ng umaga hanggang alas 2 ng hapon at mag-aral ako mula alas 4 ng hapon hanggang alas 9 ng gabi. Nakakabilib naman. So, from that, I finished agricultural engineer. Agricultural engineer ang pinili ko dahil ang naipamulat sa akin ay yung mahalaga ang tungkulin ng magbubukid. Now, pagkatapos niyan, ayaw ko talagang iwanan ang
pagbubukid. Ayaw ko. Kahit ako may trabaho ako, talaga nagbubukid din ako. Kaya naghihinayang lang ako kasi na hindi maituloy-tuloy yung aming ginawang Federation ng National of Irrigator Association kung hindi namin makamtan yung aming vision Yes. na ginawa dun sa NCIA. Na kung saan, ang vision kasi ng NCIA, or in short ng National Confederation of Irrigators Association, ang vision namin kasi roon is the National Confederation of Irrigators Association is a national organization of farmers committed to uplift the quality of life of all Filipino farmers, including their families. So, ako kasi ang nag-formulate ng vision na yan dun sa Irrigators Association. Kaya naghihinayang ako kung hindi maipamahagi sa mga sumusunod na henerasyon. Kaya bilang magbubukid, doon kasi sa pagmemembro ng Irrigators Association, ay hindi ka pwedeng member or hindi ka pwedeng magiging member ng Irrigators Association kung hindi ikaw ang actual tiller. So sa pag-actual tiller ko, ay ako naman ang pinipili nila na magiging mag-leader sa kanila. Kasi yung lahat ng mga kawani ng Irrigators Association ay qualified to be elected and to elect. Has the right to elect and has the right to vote and to be voted upon. Ganun po. Yun. Kaya hindi ko matanggihan. So, then, kaya nga naabot hanggang sa national yung pagiging presidente ko dahil yung lahat ng presidente ng Primary Irrigator Association ay sila po ang qualified na magiging presidente ng provincial. At yung mga presidente ng provincial, sila rin ang kwalipikadong magiging presidente ng regional. Then yung regional president, sila rin ang pwedeng kwalipikadong magiging presidente ng national. Kaya ganyan. Kaya na pili akong national president noong May 7, 2021. Okay. Vice, is this the first time po ba na lalaban ang Magbubukid Party List? Or? Yes, ma'am. Yes, Okay. ma'am. Actually, nung ako na ay nagpresidente, ito na ang una kong inisip na kailangan dapat magkaroon tayo ng boses sa Kongreso. Upang sa ganun, ay yung kasi mayroon kaming experience kasi mula nung na-organize ng NCIA, meron kaming na-experience, ma'am, na ganito yan. Nung 1997 na naparehistro namin, meron tayo kasing binabayaran noon ng irrigation service fee. At yung irrigation service fee yan ay isang hindrance na kakabigat sa mga magbubukid. Dahil bakit binabayaran namin ang tubig na ginagamit namin na magpalaki ng tanim na panggagalingan ng pagkain. Kaya inimpisahan namin noong 1997, saka lang namin nakamtan yung aming hangarin na mawawala noong 2017. So sa loob ng 20 years na yan, ay isa pa lang ang na-address ng gobyerno sa aming problema. So, kailangan dapat, huwag na natin hintayin ang another 20 years again to have another one batas para sa atin kako. Kaya hinikayat ko ang aking kasamahan sa NCIA na kailangan dapat bumuo tayo ng ating party list group. So hindi lang mga irrigators ang iniyayahan ko rito, pati yung mga other farmers federation associations, hinikayat ko rin sila na makilahok sila dito sa aming hangarin na ganito. Kaya binuo namin itong Magbubukid Party List last sa 2023 at late 2024 lang na register. That was September 7, 2024. Before the filing of candidacy sa October 1 to 8. Kaya mapalad pa rin kami dahil naihahabol yung pagkarestro niya. Kaya this is only the first time for this to participate. But can you educate us po ba? Ano po ba yung qualification para kayo ay maging isang nominado ng isang party list? Ay, ganito kasi. Dahil nga, a party list group must have a particular and a specific sector to represent. Yes. So, dahil nga kami ang bumuo,
So ang qualification lang nito ay as long as you are a member of Irrigators Association, you can be a nominee. But ang pagpipili namin kasi ng nominee ay it should be scattered throughout the nation. There must be a nominee from Luzon, nominee from Visayas, and nominee from Mindanao. So that it will be geographically represented lahat ng mga ating mga farmers throughout the country. DJ Alex, follow up ko lang dun sa tanong mo. Vice, ngayon marami sa social media, naririnig natin, mainit na usapin sa politika. May mga iba daw na party list, hindi naman natin linalahat, may mga mangilan-ngilan daw na party list na feeling ng mga tao hindi naman talaga nagre-represent dun sa sektor. Yung ibang ang mga nominee nila, hindi naman mismo nabibilang dun sa sektor na yon. Pero tayo ho, sa pag-uusap natin, mula sa pinakaibaba na ikwento ninyo hanggang sa makarating ho kayo dun sa party list. Ano ho yung komento ninyo dun sa mga kababayan natin na minsan parang inaabuso na rin yung party list system na hindi naman sila bilang sa sektor na yun, unlike your organization na kayo ho talaga galing sa sektor agri. Talaga totoong-totoo na kami po talaga itong magbubukid party list ay ang i-represent niya talaga ay farmer sector. At ewan ko lang sa mga ibang party list baka meron din silang sektor na nire-represent at ang ano ko lang, ito lang aming magbubukid party list ay siguradong na ang ire-represent namin dito ay lahat ng mga farmers sa buong bansa. Dahil nga kaming mga nominees ay lahat kami ay official ng Irrigators Association. At hindi mo masasabing farmer yung hindi gumagamit ng patubig mula sa irigasyon. Kasi ang purpose ng tubig ng irigasyon ay para sa pag-produce ng pagkain. Okay. Alright, Justin, magko-commercial break muna po tayo. Marami pa tayong pag-uusapan. Magbabalik ang inyong programa, ang Paglalahad 2025. Boto mo, kinabukasan mo. Philippine Standard Time, 4:33. Ang Paglalahad sa RW 95.1 FM. Mahalaga ang bawat boto sa halalan. Pero paano natitiyak na secure at protektado ang ating boto? Halina't ating alamin ang mga security features ng Automated Counting Machine o ACM. Umpisahan natin sa balota. Ballot security. Ang bawat balota ay dinisenyo na may natatanging QR code at security marks para ang balota na tatanggapin ng makina ay iyon lamang para sa presinto na iyon. Access control. Tanging ang itinalagang electoral board ang otorisado at maaaring magpatakbo ng ACM gamit ang kani-kanilang user-specific passwords at smart card security keys. Voter Verified Paper Audit Trail o VVPAT. Ito ay ang pisikal na resibo kung saan pwedeng iberipika ng mga botante kung tama ang nai-record na boto ng makina. Digital Signatures. Ang bawat makina ay may digital signatures para magsilbing patunay na totoo ang election results. Data encryption. Sinisiguro nito na ang lahat ng tinatransmit o pinapadalang data kasama ang election results ay encrypted para mapigilan ang unauthorized access o tampering. Secure transmission of results. Ang resulta ng halalan ay ipapadala ng sabay-sabay sa 7 data servers sa pamamagitan ng secure at redundant communication channels. System logs and audit trails. Ang ACM ay mayroong detalyadong talaan ng lahat ng aksyon na maaaring suriin upang makita ang mga naging aktibidad ng makina. Nagsagawa din ng local source code review kung saan sinuri ng mga local stakeholders, kabilang na ang mga accredited political parties, IT experts at mga civil society organizations ang source code ng automated election system upang matiyak na ang software ng sistema ay sumusunod sa mga legal, technical at security standards at walang mga kahinaan o malicious code. Bilang pagsunod sa batas, sumailalim din sa International Certification Entity o ICE review upang matiyak na ang software at hardware ng AES ay sumusunod sa international standards para sa accuracy, security at reliability. Sa makabagong halalan para sa makabagong Pilipino, sisiguraduhin ng COMELEC na ligtas, secure at protektado ang bawat boto. Maraming salamat po. Para sa karagdagang impormasyon, sundan ng mga official social media accounts ng COMELEC.
Philippine Standard Time, 4:35. Kayo po'y nakatutok pa rin sa ating programa Ang Paglalahad at 2025. Boto mo, kinabukasan mo. Ako po si Alex Zambrano. Kasama pa rin dito sa studio ang aking co-host Justin Dizan ng CLTV 36. Yes, Alex, kanina bago tayo magpatalastas na itanong ko kay Vice ano yung yung pinang masasabi niya doon sa mga ibang party list na hindi naman nagre-represent o hindi naman miyembro ng sektor kasi yung binabanggit ni Vice siya yung sektor nila talagang halimbawa yung mga nominees ninyo galing ho talaga sa mga irrigators, farming organizations. Vice bilang isa hong talagang nagsimula doon sa grassroots sa sektor ng agrikultura. Ano-ano ho yung mga nakikita ninyong problema na kailangan matugunan ho ng ating mga opisyalis ng gobyerno para higit na makapaginhawa yung buhay ng ating mga magsasaka? Ayun po. Maganda yun, Sir Justin. Yes, talagang problema namin bilang magsasaka ay yung kung bakit kami po ay hindi kami ang nagprepresyo doon sa aming products. Bakit iba ang nagprepresyo? Dahil ang alam namin, sana kung magpresyo ko ng isang bagay, ay ang basehan mo doon ay yung expenses mo sa pag-produce ng bagay na yan o paggagawa ng bagay na yan at saka pati na yung effort at saka yung pagod at hirap mo rin para malaman mo yung presyo. Pero baliktad ang nangyayari. And that is really our problem. Kung bakit kami po kung bakit yung produkto namin ay hindi kami ang nagpepresyo. Sige po, Vice, para mas maunawaan ng ating mga tagapanood, halimbawa sa isang sa experience ninyo or sa mga kasamahan ho ninyo, nagtanim ho sila. Yung per sako ba, yung farm gate price kung tawagin kung anumang produkto, sabihin natin kamatis, ganyan. Paano ho yung paano yung sitwasyon, kailan pumapasok sa sitwasyon pag sinabing nalulugi at nahihirapan doon sa presyuhan? Tama, punta na lang tayo sa palay, Punta na lang tayo sa palay. Kasi we are spending 14 pesos to produce a kilo of palay. 14 pesos ang gastos namin. Now, pagkaibenta namin 'yan at ang pinakamataas na presyo na ngayon ay 20 pesos. 20 pesos. 6 pesos. So, ang kita lang namin doon sa isang kilo of palay is 6 pesos. 6 pesos lang sa loob ng 4 months. Dahil 120 days namin inalagaan yan. At ang land holding ng bawat farmer ngayon sa buong bansa, the average land holding is only 1 hectare. Okay. At saka mga farmers, sila po ay sila po ang may malaking pamilya. Di ba? So, paano mabubuhay ng isang pamilya ng magsasaka or farmer sa kita lang na 6 pesos bawat kilo of palay sa produce nila. And they have only 1 hectare. At ang aabot pa lang nila na namin ngayon ay nag-average na ng 100 kabans per hectare. Meron din nakakakuha ng 380. Depende dun sa teknolohiya. At saka yun ang isang problema din namin, yung hindi angkop na technology na naipapatupad dun sa aming locality. Kailangan dapat yun ang aming bigyan na solusyon na dapat kailangan if the right technology shall be implemented in a certain locality. So that yung ating mga pananim o your product ay ma-attain niya yung kanyang production, yung maximum production, yield, ganon. Mag-yield siya. So, kung ganon, if we are going to compute kung 100 kabans ang isang hektarya with 20 pesos per kilo, ang pagbentahan mo dun sa 100 kabans, that is 5,000 kilograms times 20, that is 100,000. So, i-minus namin yung 50,000 na gastos namin sa pagbukid, So, ang kita lang namin 50,000. So, 6 kami sa pamilya. So, 50,000 lang sa loob ng 6 na buwan. So, yung kita namin dyan, manggagaling lahat ng aming kinakailangan sa aming pamumuhay bawat araw-araw. Kaya kinikwenta namin, talaga hindi kasya. So, what is the solution of that? Dahil ngayon lang ang land holding namin, kailangan dapat pataasin ang
ani. Ani. Oo. Oh, patasin ang ani. So, kaya kako, sinasabi ko na it should be a right technology ang may implement dahil lahat ng mga pananim ay it is a location specific. Opo. Location specific ang kailangan. Upang sa ganun ay adapted siya doon sa climatic condition in a certain locality. Oo. Parang mataas ang kanyang ani. Vice, bago tayo mapunta doon sa technology, clarify ko lang, yung 14 pesos po na farm input, ito ay mga abono, Yes, patubig, yes. hindi pa counted sa 14 pesos yung sabihin natin sahod ng magsasaka, Hindi, labor. wala pa. Diba? Mga inputs lang yun. Mga inputs sa saka labor. Oo. So yung ibig sabihin, kikita lang talaga ang isang magsasaka doon sa umani na at doon sa halimbawa sa example mo kanina, 50,000 50,000 mil divided by 6. Doon pa lang sila ika nga yung fruits of my labor, yung pera mahahawakan nila doon pa lang ho. Yes, sir. Yes, sir. Ganun po. Kaya kailangan dapat pataasin ang ani in a proper technology. So, ang gusto lang ng mga bubugin party list ngayon ay kailangan dapat we have to transfer into a mechanized farming. Okay. Mechanized farming. At sa ganun, right technology ay yun ang maipapatupad sa isang locality. At saka ang solusyon niyan, solusyon ng pagbebenta ng mababa upang sa ganun, kami po ang magpresyo sa aming produkto ay kailangan magkaroon kami ng kooperatiba. Okay. The exclusive cooperative for farmers. One cooperative, one municipality ang aming programa ngayon. Inumpisahan na namin yan last year because nagkaroon kami ng Memorandum of Agreement with the National Irrigation Administration and the Cooperative Development Authority. Cooperative Development Authority, tama? CDA. CDA, yes. Tama. Na kung saan kami po, mga farmers, ay i-organize kami into a one cooperative, one municipality. Okay. Upang sa ganun, yung mga interventions na ibinibigay ng gobyerno sa pagbubukid, doon sa cooperative nila ibibigay. Lahat na. From farm inputs like fertilizer, pesticides, and other chemicals, other ameliorants, ganon. Ibibigay niya doon sa kooperatiba, pati machineries, pati farm equipments, pati farm facilities, and other equipments in farming. Mula rotovator, transplanter, harvester, dryer, miller, at saka storage facility. Oo, yun yung mga storage kasi problema din. Upang sa ganun, lahat ng aming ani doon sa isang kooperatiba, dahil mechanized farming na, yung cooperative na magtrabaho ipunin lahat yun, i-consolidate niya lahat yung aming produkto at kami na mag-process hanggang packaging. Yes. Upang sa ganun, kami po ang magsabi ng presyo niyan. Doon, ganon. So, kung right technology na maipatupad, sigurado tataas ang ani. Yes. So, one town, one variety uli ang aming gagawin. Kung one town, one variety, kasi isang peste, isang klaseng sakit, isang predators ang kalaban mo kung isang variety lang. Kasi kung yung traditional at saka conventional farming na ngayon, iba't ibang variety ang tinatanim ng magkakatabi. Hindi walang mangyayari doon dahil lahat ng mga klaseng sakit, lahat ng mga nandun lahat sila. Magkakahawaan yung mga bighin. Kaya isang one variety, one town, one variety. Kung mangyari yon, dahil nga yung gobyerno ay nagbibigay rin ng subsidy doon sa production cost. Kagaya ng ginawa ng National Irrigation Administration noong nakaraan na kung saan tinawag nila ng contract farming. Yung contract farming na yan, nagbigay kaagad siya ng 50,000. At yun para sa inputs at saka labor cost. Iba. Yung worth 30,000, yun ang inputs. Fertilizer, chemical, ameliorant, and seeds. Yung 20,000 pang labor. Ganyan ang ginawa ng contract farming. So, ganyan. So, doon sa cooperative nila, ibibigay yun. At yung cooperative ang
magmanyubra. Magmanyubra. So that is kung kompleto ang machineries ng kooperatiba, lahat ng kanilang area ng member nila ay matatrabaho nila. So that is the capturing of value added in farming. Kasi kung gagastos kami mula doon sa ibinigay ng gobyerno na subsidy, Yes. yan ang ibabayad namin sa labor dito sa kooperatiba. Pagdating ng araw, at the end of the year, meron yung tinatawag nilang patronage refund. Kaya gumasto kami ron, babalik ng yung certain part of that will babalik din sa amin. So kung yung sistema na yan, kami na ang mag-concentrate sa production. Dahil nga ang unang problema namin pagdating ng bukirin, kung umpisa pa lang ang pagbukid, ang iniisip namin na problema ay financial. Kung saan-saan kami kukuha ng aming gagastusin sa pagbukid. Opo. Di ba? At ang unang maisip namin, utang kami doon sa may kaya. May interest yan. Kaya nalulubog kami mga pagbubukid ngayon ng utang. Dahil nga pagka makautang kami, kung darating ang kalamidad, Yun na. nasisira ang aming palayan, hindi na namin mababayaran yung inutang namin. Kaya kailangan dapat the government should subsidize the production cost. Ang galing, Justin, na-educate tayo at nakikita natin yung tunay na problema ng mga magsasaka. Okay, magko-commercial break muna po tayo. Napakasarap ng kwentuhan dito. Kung gusto po ninyong makibahagi, pwede po kayong mag-comment sa ating mga Facebook pages. Philippine Standard Time is 4:47. Ang Pagdadahan sa RW 95.1 FM. Handa ka na bang bumoto sa 2025 national and local elections at BARM parliamentary elections? Sa May 12, 2025, boboto tayo para sa senador at party list at para sa mga lokal na opisyal. Ang mga kababayang botante natin sa Bangsamoro Autonomous Region of Muslim Mindanao o BARM ay boboto rin sa kauna-unahang BARM parliamentary elections. Ang regular na oras ng botohan ay mula alas 7 ng umaga hanggang alas 7 ng gabi. Para sa mga persons with disability, senior citizens, kasama ang kanilang assistors kung ang mga ito ay rehistradong botante din ng kaparehong polling place at gayon din ng mga buntis, maaari silang bumoto ng mas maaga. Sa pamamagitan ng early voting hours, pwede na silang bumoto simula alas 5 ng umaga. Para sa inyong gabay, ito ang 8 hakbang sa pagboto. Una, lumapit sa Electoral Board at sabihin ang inyong pangalan, precinct number at sequence number. Ikalawa, titingnan ng Electoral Board kung ang inyong pangalan ay nasa Election Day Computerized Voters List o EDCVL at titingnan din kung may marka ng indelible ink ang inyong kuko. Ikatlo, kung walang marka ng indelible ink, i-verify ng Electoral Board ang inyong pagkakakilanlan at papipirmahin ka sa EDCVL. Ika-4, ipapakita sa iyo ng EB chairperson na maayos at malinis ang balota. Ilalagay niya ito sa ballot secrecy folder at ibibigay sa iyo kasama ang marking pen. Para sa mga botante sa BARM, 2 balota ang ibibigay. Isang balota para sa national at local elections at isa para sa BARM parliamentary elections. Ika-5, pumunta sa voting area at bumoto sa pamamagitan ng pag-fully shade ng oval bago ang pangalan ng kandidato na nais mong iboto. Tandaan, huwag mag-overvote. Ika-6, matapos mag-shade ay ipasok ang balota sa Automated Counting Machine o ACM. Hintayin na lumabas ang resibo at tingnan sa screen ang ballot image ng iyong balota. Ika-7, suriin ang inyong resibo at ihulog sa nakatakdang lagayan. Ibalik ang folder at marking pen. At ang huli, magpalagay ng indelible ink sa kuko ng kanang hintuturo. Lumabas na ng polling place pagkatapos bumoto. O diba, madali lang. Kaya bumoto na sa makabagong halalan para sa makabagong Pilipino. Isang paalala mula sa Commission on Elections. Para sa karagdagang impormasyon, bisitahin ang mga official social media accounts ng COMELEC.
Philippine Standard Time, 4:50. Kayo'y nakatutok pa rin sa ating programa Ang Paglalahad 2025. Boto mo, kinabukasan mo. Ako po si Alex Zambrano. Kasama pa rin natin dito si Justine Dizon ng CLTV 36. DJ Alex, sulitin ko yung pagkakataon makausap itong kinatawan Yes, ho ng go ahead. sektor magsasaka sa dami-dami ho ng problema sa agrikultura. Sir, kanina binanggit niyo, Vice, kayo ho yung galing talaga sa mga irrigators, sektor ng irrigators. Ngayon pong sobrang init ng panahon. Kumusta ho yung ating mga kasama sa kabukiran na ngayong ang heat index ang taas talaga, danger level na ho eh. Sir Justin, talaga ang aming ginagawa na ngayon ay hinikayat namin ang National Irrigation Administration to establish a solar pump irrigation. Parang magkakaroon siya ng backup dun sa aming mga irrigation facilities. Dahil nga hindi makaakyat talaga yung tubig pagka tumutuyo. Pagka mainit ang panahon, matutuyo ang aming bukirin at hindi makakaakyat yung tubig dun sa aming bukirin. Kaya lahat ng mga entail ng irrigation facilities, yung kanal nila, ay nirecommend namin sa National Irrigation Administration that they will install a solar pump doon upang libre yung pagpapaakyat ng tubig mula sa loob ng kanal to going to the farm lots. Ganun po, yun ang mitigation na ginawa namin, na inisip na recommend namin doon sa National Irrigation Administration. At sa ngayon, marami na silang napetayo na solar pump. We have already more than 1,800 kung I don't know kung ano ang exact number, but we have already 1,800 installed solar pump irrigation throughout the country. Okay, Vice, sino po ang uupo bilang kinatawan ng inyong partido kung kayo po ay palaring manalo? Ay, siyempre, depende dun sa aming makuhang percentage na vote, ma'am, sa turnout ng bumoto ng party list. Doon sila kasi binabase. Kung ang magbubukid party list and can only garner 2%, so isa lang ang upo, yung number 1 lang. Kung makagarner kami ng 4%, ay kung papalarin kami, dalawa ang makaupo. But we are aspiring for 3. So that lahat ng mga isla ng ating bansa, yung sinabi ko kanina, geographically ay represented, ay dapat 6%. Vice, gusto kong matanong sa usapin ng importation. Ano ho yung stand din nyo ng magbubukid party list? Doon ho sa mga pag-i-import natin ng iba't ibang mga crops. Yun nga ang aming problema. Talaga malaki yung problema namin noon dahil natatabunan ang aming local produce. Ang aming local produce, basta't nagkakaroon siya ng mababang presyo, kaya iniimbag na lang namin doon sa amin. Maraming nasisira, lalong-lalo na doon sa mga vegetables. Nasisira. At pati yung aming palay, natatabunan ang presyo dahil nung nagkaroon tayo ng RTL, Rice Tarification Law, ay yung mga surplus ng ibang bansa ay talaga sa pilitan binabagsak nila dito sa atin dahil doon sa ating yung policy na yan eh. So kayo po ba, pabor ho ba kayo sa amendment o sa pagbabasura, pagsascrap nitong batas na ito? Yes, talaga aminado kami na dapat mawala na sana yung batas na yan. At we have to focus and concentrate in our local production. At sa ganun, kami mga farmer, kami ang mabibiyayaan kung i-focus lang natin sa production. Hindi natin, dapat sana ang gobyerno natin ay hindi nila ipopokus yung importation system. Kailangan dapat ay i-focus na muna production system muna ang ating gagawin. At kung hindi natin kaya i-produce yung demand, edi saka na lang tayo isipin ng importation. Diba? Ang luwang-luwang ng ating agricultural production area sa atin. Kung yung sinasabi kong angkop lang na technology ang may papatupad, sigurado we can produce not only sufficient but magkakaroon tayo ng food security sa ating bansa kung ganun. Ang sarap kakwentuhan ng mga ganito, Justine, na very knowledgeable sa ginagawa nila. But, dadako na po muna tayo sa ating segment na for or against. Magbibigay po ako ng mga situations. Sasagot po kayo kung for or against kayo. Ready na po ba kayo? Yes, ma'am. Yes, ma'am. Okay.
Pagpataw ng mas mataas na buwis sa mga imported agricultural products, are you for or against? 4. Pagbabawal ng conversion ng agricultural lands para sa industrial at commercial use. 4. Gawing isang high-paying profession ang pagsasaka upang hikayatin ang mas maraming kabataan na pasukin ito. Yes, 4. 4. Doblehin ang subsidiya sa mga magsasaka kahit na mangangailangan ito ng mas mataas na buwis. 4. Free college tuition for all students, are you for or against? 4. Ordinance banning loud karaoke after 10 p.m., are you for or against? May neutral ba doon? Depende daw kung sino kumakanta. Oo, di ba? Singer siya. Baka naman si Vice yung kumakanta. Baka singer is that. Hindi, that is selected area. Okay, tama naman yan. No helmet, no travel ordinance, for or against? 4. Okay, removal of government funding for PhilHealth, are you for or against? Against. Implementation of the Jeepney Modernization Program, for or against? GP, what? Jeepney. Jeepney Jeepney. Modernization. transport, 4 ako Okay. Alright, para naman po sa ating Fast Talk segment, pumili lamang po kayo ng isa. Bukid o dagat? yan. Bukid. Traktora o kalabaw? Traktora. Maaraw o maulan? Pareho. Okay, farm to market roads o digital connectivity? Digital connectivity. Disiplina o malasakit? Disiplina. Job creation o wage increase? Job creation. Cash assistance o livelihood programs? Livelihood program. At cultural preservation o modernization? Modernization. Okay, at para sa ating huling katanungan, bakit po ang party list niyo ang dapat na iboto? Okay. Itong magbubukid party list na dapat iboto dahil gusto na rin namin mga farmers na kung maabot namin yung 60 years old na pagsasaka ay kailangan dapat magkaroon din kami ng pensyon. Ibig sabihin, there must be a farmers insurance system. At saka priority rin kaming mga farmers sa pagamutan. At saka automatic scholar lahat ng aming anak. Ganon po ang aming hangarin. At sa ganon, aangat din ang aming kabuhayan. Na kami po na ngayon, mga farmers, ay nasa laylayan na talaga. Hindi na mapagkakailangan na talaga kami po dahil nakikita nyo naman na kami po ay parang naisapera na sa komunidad. Hindi pa kami masyadong nakikiattend na dun sa mga pistahan dahil nahihiya na rin kami. Dahil alam nyo naman ang sitwasyon namin mga farmer ay kung saan wala kaming pera. Yan po. Okay. Numero po ninyo sa balota? Number 44. Okay. At baka may gusto po kayong batiin? Yes, babatiin ko lahat ng mga Irrigator Association at saka lahat ng mga kawani ng Farmers Federation sa buong bansa at sa aming mga kasamahan dito sa Magbubukid Party List, lalong-lalo na kay Ma'am Kay. Andyan, ayata nanonood siya at aming mga grupo sa iba't ibang lugar. Katatapos lang kasi ang aming workshop last April 1 to 4. Ngayon lang natapos, kaninang umaga, yun nagsiuwian sila upang nakapagplano rin uli kami ng aming gagawin kung kami po ay papalarin. Okay. Maraming salamat po. Atin pong nasaksihan ang ika-16 na episode ng Ang Paglalahad 2025. Boto mo, kinabukasan mo. Muli, maraming salamat po sa inyong oras, Mr. Remy Albano, second nominee ng Magbubukid Party List. Maraming salamat din po, Ma'am Alex at saka Sir Justin. Vice, thank you sa pagpunta. Alam namin, malayo ho yung Yes. pinanggalingan ninyo at pagod na pagod kayo pero nandito ho kayo ngayon at kami ho naliwanagan dun sa issue na inyo pong hinihapag at saka yung mga plataforma na inyo pong inilapag din dito sa ating programa para naman alam din ng ating mga kababayan. So maraming salamat po. Ayan ho, isang oras na naman ang nakalipas. Maraming salamat sa lahat ng mga tumutok. Sana ho itong episode namin ngayon at yung mga darating pang episode ay lagi pong makatulong sa inyo para magdesisyon ng wasto ng matalino sa darating pong halalan dahil kinabukasan ho natin yung ating magboto. Okay. And ako po si Alex Sembrano. Maraming salamat po sa inyong pakikinig. Abangan mo din ating programa sa Lunes, April 7
7, 2025, alas 4 hanggang alas 5 ng hapon dito sa RW 95.1 FM. Sa Bayang mapapanood live sa CLTV 36 at masusubaybayan din sa Facebook page ng Sunstar Pampanga CLTV 36 at RW 95.1 FM. Ito po ang Paglalahad 2025.